5 taon kitang binuo, Paulo, pero sa loob lang ng isang gabi, tinapos mo ako. Habang nagbibilang ako ng barya para sa pangarap nating bahay, winawaldas mo na pala ang pera ko para sa kasal niyo ng iba. Akala mo babasahan lang ako na pwedeng itapon? Pwes, humanda ka. Dahil sa hotel na pagdarausan ng kasal niyo, ako ang reyna. At ikaw ay isang aninong palalayasin ko sa dilim. Kaya mo bang harapin ang totoong ako? Hindi mo ba kayang ayusin ang sarili mo kahit man lang isang gabi, Clarissa? Ang baho ng kusina, parang amoy ng buhay nating dalawa. Stale, nakakasuka, at walang direksyon. Ang mga salitang yon ni Paulo ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nagbabagang kalan. Nakatayo si Clarissa sa tapat ng lamesang gawa sa lumang kahoy, suot ang kanyang kupas na apron na may mga mantsa ng tuyo at pagmamahal. Sa gitna ng mesa ay nakahanda ang mainit pang adobong manok, ang paboritong ulam ni Paulo na 4 na oras niyang dahan-dahang niluto para makuha ang tamang timpla ng asim at tamis. Sa tabi nito ay ang isang maliit na basong puno ng mga barya at lukot na 20 pesos. Ang perang pinag-ipunan niya mula sa 3 trabaho ngayong buwan para sana sa pangarap nilang down payment sa bahay. Hindi tumingin si Paulo sa ulam. Hindi rin siya tumingin sa pagod na rami ng barya sa mesa. Ang tanging tinitingnan niya ay ang kanyang sariling refleksyon sa screen ng kanyang bago at mamahaling cellphone. Ang suot niyang suit ay plansado at makintab, isang kasuotan na binili ni Clarissa gamit ang pera mula sa huling alahas na ipinamana ng kanyang yumaong ina. Sa paningin ni Paulo, si Clarissa ay naging bahagi na lamang ng background ng kanilang maliit na inuupahang bahay, isang kasangkapan na unti-unti nang kinakalawang. Nagluto ako, Paulo. Akala ko kasi ay mapapadaan ka ng maaga para pag-usapan natin yung kumpanya mo. Mahinang tugon ni Clarissa. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa dulo ng kanyang apron, pilit na pinapakalma ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Paulo habang hinuhubad niya ang kanyang coat at basta na lamang itong itinapon sa sofa. Kumpanya, Clarissa, look at you. Sa tingin mo ba ay maiintindihan mo ang mga nangyayari sa mundo ko? Habang nakakulong ka rito sa kusina, ang mundo sa labas ay mabilis na umiikot. Hindi ko kailangan ng ulam, kailangan ko ng inspirasyon. At sa kasamaang palad, wala ka na niyon. Sa marahas na paggalaw ni Paulo, isang gintong sobre ang nahulog mula sa bulsa ng kanyang coat. Bumagsak ito sa sahig ng walang tunog, ngunit para kay Clarissa, ang pagtama nito sa semento ay tila isang malakas na dagundong na nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang bawat sentimetro ng pagbaba ng kanyang katawan ay tila pagpasan ng buong mundo. Nang mahawakan niya ang sobre, naramdaman niya ang kapal at kalidad ng papel. Ito ay isang uri ng papel na tanging ang mga pinakamayamang pamilya lamang sa bansa ang gumagamit. Isang bagay na pamilyar sa kanyang nakaraan. Binuksan niya ito nang may nanginginig na mga daliri. Isang imbitasyon sa kasal. Ang mga letrang nakasulat sa elegante at gintong tinta ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang mga mata. Paulo Gabriel at Nikki Valeriano, sa susunod na Sabado. Ang lokasyon ay nakaukit sa pinakailalim, tila isang pangungutya ng tadhana. The Grand Heritage Hotel, Presidential Ballroom. Ang Grand Heritage Hotel, ang palasyong itinayo ng kanyang ama. Ang hotel na ang tunay na nagmamay-ari ay ang babaeng kasalukuyang nakatayo sa harap ng malamig na adobo at nilalait ng lalaking pakakasalan ng iba. Naramdaman ni Clarissa ang pagtuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na dahan-dahang nagkakaroon ng mga bitak hanggang sa tuluyan itong madurog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay tila may kasamang bubog. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas,
Ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. Hindi siya iiyak. Hindi pa ngayon. Paolo, ano ito? Halos bulong na lamang ang lumabas sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang imbitasyon, ang gintong papel ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang kusina. Lumingon si Paolo, walang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, isang ekspresyon ng pagkabagot ang rumihistro sa kanyang mukha. Ah, nakita mo na pala. Mas mabuti na rin siguro yon para hindi na tayo magsayang ng oras sa mga drama mo. Lumapit si Paolo kay Clarissa. Ang bawat hakbang nito ay tila pagtatapak sa mga taon ng sakripisyo ng babae. Huwag kang tumingin sa akin na parang pinatay ko ang mundo mo, Clarissa. 5 taon. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kaya ko. Pero kailangan kong umangat. Si Nikki, siya ang susi para makuha ko ang tagumpay na hinding-hindi mo maibibigay sa akin. Siya ang pinto patungo sa Grand Heritage habang ikaw ay hanggang dito na lang. Kinuha ni Paolo ang baso ng mga barya sa mesa at walang awang itinaob ito. Ang mga barya ay nagkalat sa sahig, gumulong sa bawat sulok ng madilim na kusina, tila mga pira-piraong bahagi ng buhay ni Clarissa na kailanman ay hindi na mabubuong muli. Ang perang ito? Itabi mo yan para sa sarili mo. Baka sakaling makabili ka ng bagong dignidad. Tinalikuran siya ni Paolo at pumasok sa kwarto. Iniwan si Clarissa na mag-isa sa gitna ng katahimikan. Ang tanging tunog na maririnig ay ang dahan-dahang pagpatak ng tubig mula sa gripo na tila sumasabay sa mabigat na pintig ng kanyang puso. Nakatitig si Clarissa sa gintong imbitasyon. Ang Grand Heritage Hotel. Doon siya lumaki. Doon niya natutunan ang kahulugan ng karangalan mula sa kanyang ama. At ngayon, ang lugar na yon ang gagamitin ng taong pinakaminahal niya para sa pinakamalaking pagtataksil sa kanyang buhay. Ang kanyang pagkagulat ay uent-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito galit na nag-aapoy, kundi isang malamig at matalim na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagtrabaho ng husto para sa isang anino. Ang mga kamay na sa loob ng 5 taon ay nagtago ng isang korona para lamang mapatunayan ang katapatan sa isang maling tao. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi habang hinahaplos niya ang gintong tinta ng imbitasyon. Kung gusto ni Paolo ng isang marangyang kasal sa kanyang hotel, ibibigay niya ito. Ngunit hindi bilang ang babaeng iniwan sa kusina, kundi bilang ang reynang matagal na niyang kinalimot. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong nagmahal ang bigat ng bawat piraso ng baryang itinapon sa putikan? At kapag ang pinto ng Grand Heritage ay bumukas para sa kasal na puno ng kasinungalingan, handa na ba si Paolo sa katotohanang sasalubong sa kanya sa dulo ng altar? Ang mga mata ni Nanay Saling ay hindi tumitingin sa akin bilang isang anak, kundi bilang isang lumang gamit na wala ng pakinabang at dapat nang itapon sa basurahan. Hindi nakatulog si Clarissa ng gabing iyon. Ang bawat pag-ikot ng bentilador sa kisame ay tila bumubulong ng pangalan ni Nikki. At ang bawat tiktak ng orasan ay nagpapaalala sa kanya na paubos na ang kanyang panahon sa bahay na itinuring niyang kanlungan. Kinaumagahan, sa gitna ng malamlam na liwanag ng bukang liwayway, natagpuan niya si Nanay Saling na nakaupo sa tapat ng telebisyon. Marangyang humihigop ng kape na tila walang anumang bagyong nangyari kagabi. Nanay, nakita ko po ang imbitasyon sa kwarto ni Paolo. Mahinang simula ni Clarissa. Inilapag niya ang isang basong tubig at ang mga gamot para sa high blood ng matanda sa ibabaw ng maliit na lamesa. Sa loob ng 5 taon, si Clarissa ang nag-alaga sa kalusugan ni Nanay Saling. Nagpupuyat tuwing sasumpungin ito ng sakit at gumagastos para sa mga maintenance na gamot nito kahit siya mismo ay hindi na makabili ng bagong tsinelas. Dahan-dahang ibinaba ni Nanay Saling ang kanyang tasa. Walang gulat,
Walang bahid ng hiya sa kanyang kulubot na mukha. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. At bakit mo pinapakialaman ang mga gamit ng anak ko? Wala ka talagang modo, Clarissa. Kaya hindi ka umasenso dahil pati ang swerte ni Paulo ay hinaharangan mo ng pakikialam mo. Tila sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Clarissa. Swerte po? Nanay, 5 taon nating pinagsaluhan ng lahat. Itinuring ko po kayong totoong ina. Alam niyo po ba na ikakasal siya sa iba? Alam niyo po ba na habang nagtitiis tayo sa hirap, may iba na siyang kinaluluklukan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Nanay Saling. Hirap? Ikaw lang ang mahirap, Clarissa. Ang anak ko ay nakatadhana para sa malalaking bagay at si Nikki ay galing sa pamilyang may pangalan. Hindi siya tulad mo na amoy pawis at bawang pag-uwi galing sa trabaho. Si Nikki ang nagbigay kay Paulo ng kumpanya, ng mga koneksyon at ng buhay na hinding-hindi mo kayang ibigay sa 100 taon mong pagtatrabaho bilang alila. Napatulala si Clarissa. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa kanyang buong pagkatao. Alam niyo po, matagal niyo na pong alam? Oo, at ako pa ang pumili ng disenyo ng gown ni Nikki. Pagmamalaki ng matanda habang inaayos ang kanyang buhok. Kaya huwag kang mag-inarte rito. Kung tutuusin, dapat ka pang magpasalamat dahil pinatira ka namin dito nang matagal kahit wala kang silbi, kundi ang magluto ng mumurahing ulam. Eksaktong sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Paulo na naiwan sa charger malapit sa kanila. Isang video call mula kay Nikki. Mabilis itong sinagot ni Nanay Saling na may malawak na ngiti. Ang boses ay biglang naging malambing at puno ng pagka-plastic. Hello, Nikki Hija. Ang ganda mo naman ngayong umaga. Huwag kang mag-alala. Inaayos na namin ang mga gamit dito para malinis na ang paligid paglipat nyo ni Paulo sa penthouse. Wika ni Nanay Saling. Mula sa screen, narinig ni Clarissa ang malakas at mapang-asar na tawa ni Nikki. Talaga po, Nanay. Mabuti naman. Pakisabi sa katulong nyo dyan na siguraduhing wala siyang maiiwang amoy ng kahirapan sa mga gamit ni Paulo. At pakisabihan na rin siya na huwag nang magpakita sa Grand Heritage. Baka mapagkamalan siyang basurera ng mga bisita ko. Naramdaman ni Clarissa ang init na dumadaloy sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang pagpatak ng luha. Lumapit siya kay Nanay Saling at dahan-dahang iniabot ang gamot. Inumin niyo na po ang gamot niyo, Nanay. Baka tumaas ang presyo niyo sa sobrang panlalait sa akin. Kahit sa gitna ng pinakamabigat na insulto, ang likas na kabutihan ni Clarissa ay nanaig pa rin. Ang kanyang kamay ay tapat na nag-aalaga. Ang kanyang puso ay tapat na nagmamalasakit sa taong kasalukuyang sumasaksak sa kanyang likuran. Ito ang kanyang golden moment. Ang patunay na kahit anong putik ang itapon sa kanya, ang kanyang kaluluwa ay mananatiling malinis. Ngunit ang tugon ni Nanay Saling ay isang marahas na paggalaw. Inihampas niya ang kanyang palad sa kamay ni Clarissa dahilan upang tumalsik ang mga gamot at ang baso ng tubig sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng kristal ay bumasag din sa huling hibla ng pasensya at pagmamahal na mayroon si Clarissa para sa pamilyang ito. Huwag mo akong mahawakan. Baka malasin pa ang kasal ng anak ko dahil sa maruming kamay mo. Sigaw ni Nanay Saling habang itinuturo ang pinto. Mag-empake ka na. Ngayon din, ayaw kong makita ang pagmumukha mo rito pag-uwi ni Paulo. Ang malas mo sa buhay namin, Clarissa. Alis! Tumayo si Clarissa sa gitna ng basag na kristal at nagkalat na gamot sa sahig. Ang kanyang katawan ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang malamig at matalim na pagtanggap. Tiningnan niya ang matanda, nang diretso sa mga mata, isang tingin na punong-puno ng pait at kapangyarihan na hindi pa nakikita ni Nanay Saling kailanman. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang bag. Aalis ako, Nanay Saling, pero tandaan niyo ang araw na ito. Ang araw na itinapon niyo ang tanging taong tunay na nag-alaga sa inyo
para sa isang huwad na ginto. Sa susunod na magkita tayo, titiyakin ko na kayo naman ang luluhod sa harap ng mga gamot na itinapon nyo ngayon. Naglakad palabas si Clarissa sa pintong yon, bitbit ang kanyang dignidad at ang gintong imbitasyon. Habang bumubuhos ang ulan sa labas, tila hinuhugasan nito ang 5 taon ng kanyang pagpapakababa. Saan pupunta ang isang reynang nawalan ng palasyo kung ang tanging lugar na natitira sa kanya ay ang hotel na pagdarausan ng kasal ng kanyang kaaway? At sa gitna ng dilim, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa tapat ng kalsada, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang bawat hakbang ni Clarissa sa maputik na damo ng sementeryo ay tila paghatak sa isang mabigat na tanikala na 5 taon niyang kinaladkad. Huminto siya sa tapat ng isang marangyang nicho na gawa sa purong puting marmol. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, ang tanging maririnig ay ang malambing na huni ng mga ibon at ang dahan-dahang pag-agos ng tubig mula sa mga dahon ng puno ng nara. Nakaukit sa marmol ang pangalang halos 5 taon na rin niyang hindi binibigkas ng malakas. Don Roberto Valderrama, ang haring nagtatag ng imperyong Grand Heritage. Ang amang tinalikuran niya para sa isang lalaking ang tanging alam gawin ay manira ng puso. "Papa, patawad!" bulong ni Clarissa habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng nicho. Ang kanyang mga daliri na magaspang dahil sa paglalaba at paglilinis para sa pamilya ni Paulo ay dahan-dahang humaplos sa malamig na ibabaw ng bato. "Patawad dahil naging bulag ako. Akala ko ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa wala nang matira sa sarili ko. Akala ko kapag ibinigay ko ang lahat, matututo siyang rumespeto." Isang mapait na luha ang pumatak sa kanyang pisngi, mabilis na sumipsip sa tuyong lupa. Ang hiya na nararamdaman niya sa harap ng puntod ng kanyang ama ay higit na mas masakit kaysa sa sampal ni Nanay Saling. Paano niya naisip na ang isang Valderrama ay dapat mamuhay sa isang madilim na kusina, nagbibilang ng barya, habang ang ibang tao ay nagpapakasasa sa kanyang pinaghirapan? Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na pelus na supot. Sa loob nito ay ang isang gintong susi at isang singsing na may malaking diamante. Ang heritage ring na tanging ang tagapagmana lamang ng pamilya ang may karapatang magsuot. 5 taon niya itong itinago sa ilalim ng isang butas sa sahig ng inuupahang bahay ni Paulo, natatakot na baka kapag nalaman nito ang yaman niya, ay hindi na siya mahalin nito ng tapat. Ngayon, na-realize niya ang kabobohan ng kaisipang iyon. Ang taong tapat ay hindi kailanman matatakot sa iyong tagumpay. "Hindi na ako iiyak para sa kanya, Papa. Ang mga luhang ito, ang huling handog ko sa nakaraan." Wika ni Clarissa. Ang boses ay unti-unting tumitibay. Nawawala ang panginginig. Isang tunog ng mga yabag sa tuyong dahon ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang matandang lalaki na nakauniporme ng itim at may hawak na payong ang dahan-dahang lumapit. Ang mukha nito ay tila isang mapa ng mga alaala. Puno ng kunot, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa pagkagulat. "Senyorita, Senyorita Clarissa, kayo nga ba yan?" Ang boses ni Mang Kanor, ang tapat na katiwala ng kanilang pamilya sa loob ng 3 dekada, ay gumaralgal sa emosyon. Dahan-dahang tumayo si Clarissa at humarap. Ang pagkakaiba ng kanyang hitsura, ang kanyang basang damit, ang kanyang tsinelas na may putik, at ang kanyang magulong buhok ay hindi nakabawas sa aura ng kapangyarihan na biglang bumalik sa kanyang mga mata. "Mang Kanor," mahinang bati ni Clarissa. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang matanda. Mabilis na lumapit si Mang Kanor at akmang luluhod, ngunit pinigilan siya ni Clarissa. "Huwag na po, Mang Kanor. Matagal na po akong hindi ang senyorita na nakilala niyo. Pero ngayon na nagbabalik na ako. 5 taon kaming naghintay, ma'am. Ang Grand Heritage ang mansyon
Tila mga bahay na walang kaluluwa simula nang umalis kayo. Ang utos ng inyong ama ay bantayan ang inyong pagbabalik kahit kailan nyo man gustuhin. Wika ni Mang Kanor habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Ngunit bakit ganito ang kalagayan nyo? Sino ang gumawa nito sa inyo? Tumingin si Clarissa sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang Grand Heritage Hotel. Isang maling panaginip lang ito, Mang Kanor. Isang panaginip na kailangan ko nang tapusin ng marahas. Sabihan niyo ang driver, ihanda ang sasakyan, at pakitawagan ang Board of Directors ng Grand Heritage. Sabihin niyo, ang tunay na may-ari ay papasok na sa pinto bukas. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtayo ng tuwid sa gitna ng mga patay upang ipahayag ang kanyang muling pagsilang. Ang hangin ay tila bumulong ng pagsang-ayon, at ang ulan ay tuluyan ng huminto, tila nagbibigay daan sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Ma'am, paano ang kasal na gaganapin sa Presidential Ballroom sa Sabado? Tanong ni Mang Kanor habang inaalalayan si Clarissa patungo sa naghihintay na itim na limousine sa dulo ng kalsada. Sandaling huminto si Clarissa. Ang kanyang kamay ay humawak sa pinto ng sasakyan. Isang malamig at misteryosong mapangiti ang rumehistro sa kanyang mukha. Ang kasal na yon ang magiging pinakamahal na pagkakamali sa buhay ni Paulo. Huwag niyo silang pigilan, Mang Kanor. Hayaan niyo silang magdiwang dahil gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang katulong na itinapon niya ay ang reynang may-ari ng bawat laryo ng hotel na tinitapakan niya. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa sementeryo, naiwan ang imbitasyon ni Paulo sa ibabaw ng puntod ng kanyang ama. Tila isang basura na wala ng saysay sa mundong kanyang babalikan. Ngunit sa likod ng kanyang katatagan, may isang katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Sa sandaling mabawi niya ang lahat, magagawa ba niyang buuin ang sariling puso na kusa niyang winasak para sa isang huwa-huwad na pag-ibig? At sino ang misteryosong lalaki na laging nagpapadala ng mga puting rosas sa puntod ng kanyang ama tuwing anibersaryo, na ngayon ay nakatayo sa di kalayuan at pinapanood ang kanyang bawat galaw? Ang katahimikan ng bahay na ito ay hindi na payapa. Ito ay tila isang libingan ng mga pangakong nabulok na sa loob ng 5 taon. Pumasok si Clarissa sa kanilang inuupahang bahay ng gabing iyon nang walang anumang ingay. Tila isang anino na bumabalik sa lugar na hindi na niya itinuturing na tahanan. Nadatnan niya si Paulo na nakaupo sa sofa, napapaligiran ng mga papeles at tila problemado ang muka. Ang dating init na nararamdaman ni Clarissa kapag nakikita ang lalaking ito ay napalitan na ng isang malamig at matalim na pag-obserba. Saan ka galing? Akala ko ba ay nag-empake ka na at lumayas gaya ng sabi ni nanay? Bungad ni Paulo, ang kanyang boses ay puno ng iritasyon, ngunit may halong kaba. Hindi niya tiningnan si Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga billing statements mula sa Grand Heritage Hotel. Kinuha ko lang ang ilang mahahalagang gamit ko, Paulo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gustong manatili rito ng matagal. Mahinang sagot ni Clarissa. Ang kanyang boses ay kalmado. Isang kalmadong nagbabadya ng malakas na bagyo. Tumayo si Paulo at lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapangapi, ito ay naging tila nagmamakaawa. Ito ang mukha ng isang gaslighter na alam kung paano paikutin ang emosyon ng kanyang biktima. Clarissa, alam mo namang stress lang ako, di ba? Ang kumpanya, ang mga utang. Ginagawa ko lang naman ang lahat ng ito para sa atin. Kahit ang kasal namin ni Nikki, isa lang yung business move. Kailangan ko ang pera ng pamilya niya para maisalba ang kinabukasan dahan natin. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Clarissa sa loob ng kanyang isipan. Ang atin na sinasabi ni Paulo ay ang sarili lang nito. Business move? Pati ba ang pagsama sa kanya sa kama ay bahagi rin ng negosyo mo? Sandaling natigilan si Paulo
ngunit mabilis siyang nakabawi. Huwag mo nang palakihin ang mga bagay-bagay. Ang kailangan kong ngayon ay tulong mo. Alam kong may natatago ka pang pera mula sa huling sahod mo at yung kinitang commission mo sa sideline. Kulang ang pambayad ko sa reception sa Grand Heritage. Ayaw nilang tanggapin ang cheque ko. Kailangan nila ng cash o bank transfer ngayon din. Inilabas ni Clarissa ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang huling 10,000 piso na naroon. Ang perang dapat sana ay pambili niya ng bagong sapatos at gamot para sa sarili. Inilapag niya ito sa lamesa ng dahan-dahan. Ito na ang huling pera ko, Paulo. Ang huling sentimo ng aking pagtitiwala. Mabilis na sinunggaban ni Paulo ang pera. Ang kanyang mga mata ay kuminang sa kasakiman. Salamat, Clarissa. Alam ko namang hindi mo ako matitisod. Huwag kang mag-alala. Kapag naging maayos na ang lahat, babawi ako sa'yo. Lumapit si Clarissa kay Paulo. Ang kanyang mga kamay, na tila may sariling isip, ay dahan-dahang humawak sa kurbata nito. Inayos niya ang pagkakatali nito, hinigpitan ng kaunti, ngunit sapat lang para makahinga pa ang lalaki. Hayaan mong ayusin ko ang kurbata mo, Paulo. Gusto kong magmukha kang kagalang-galang sa araw ng iyong kasal. Gusto kong ang lahat ng tao ay makita kung gaano kataas ang narating mo bago ang lahat ay gumuho. Ito ang kanyang golden moment, ang pag-aayos ng kurbata na tila isang lubid na unti-unting sumasakal sa leeg ng isang taksil. Ang kanyang haplos ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng katapusan. Isang huling serbisyo para sa lalaking kanyang binuo, bago niya ito tuluyang durugin. Sige na, pumasok ka na sa loob. Kailangan mong magpahinga para sa malaking araw mo. Bulong ni Clarissa. Ang kanyang hininga ay malamig sa tenga ni Paulo. Nang tumalikod si Paulo at masayang binibilang ang pera, tumunog ang cellphone ni Clarissa na nasa kanyang bulsa. Isang text message mula kay Nikki ang pumasok. Clarissa, siguraduhin mong nakalayas ka na dyan bago mag-umaga. Bukas, akin na ang lahat, Paulo. Pati ang hotel na pangarap natin, magiging palaruan ko na. Manood ka na lang sa balita kung paano maging reyna ang isang totoong babae. Hindi sumagot si Clarissa. Sa halip tiningnan niya ang sariling refleksyon sa bintana ng bahay. Ang dilim sa labas ay tila sumasalamin sa kanyang kalooban. Hindi alam ni Nikki, ang hotel na tinatawag niyang palaruan ay ang mismong bitag na magpapakulong sa kanila sa kahihiyan. Gaano kaya kasakit para kay Paulo ang malaman na ang 10,000 pisong kinuha niya kay Clarissa ay barya lamang kumpara sa milyon-milyong pisong utang na nakapangalan sa kanya sa Grand Heritage Hotel? At hanggang kailan magagawang itago ni Clarissa ang kanyang tunay na anyo? Habang ang bawat segundo ay tila paglapit ng isang talim sa leeg ng mga nagtaksil sa kanya. Habang papalabas si Clarissa sa pintuan ng bahay, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa kusinang naging saksi ng kanyang pagpapakababa. Bukas, hindi na siya ang babaeng nagluluto. Siya na ang reynang magdedesisyon kung sino ang karapat-dapat kumain sa kanyang hapag. Ang bawat hakbang ni Clarissa sa makintab na marmol na sahig ng lobby ng Grand Heritage Hotel ay tila pagbabalik sa isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang bawat laryo nito ay kabisado ng kanyang mga paa. Ang amoy ng mga sariwang white lilies at ang lamig ng air conditioning na humahalimuyak ng mamahaling pabango ay tila yumayakap sa kanya, isang pagbati mula sa palasyong itinayo ng kanyang ama. Sa gitna ng malawak na lobby, sa ilalim ng dambuhalang crystal chandelier na kumikislap na parang libu-libong diamante, nakita niya sina Paulo at Nikki. Ang boses ni Nikki ay matining at puno ng kayabangan, umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng hotel. Pinapagalitan nito ang isang waiter na tila nanginginig sa takot dahil lamang sa isang maliit na dumi sa gilid ng lamesa. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? This is my wedding! Ang pinakamahalagang event sa taong ito, sa hotel na to.
Kung hindi nyo kayang ayusin ang serbisyo nyo, sisiguraduhin kong mawawalan kayong lahat ng trabaho kapag naging asawa ko na ang may-ari ng kumpanyang kapartner nyo. Sigaw ni Nikki habang iwinawagayway ang kanyang kamay na may suot na mamahaling relo. Nakatayo lang si Paulo sa tabi niya. Nakasuot ng sunglasses kahit nasa loob ng gusali. Pilit na nagmumukhang isang big boss habang panakanakang tumitingin sa kanyang cellphone. Tila iniiwasan ang tingin ng mga staff na alam ang katotohanan na tungkol sa kanyang mga utang. Dahan-dahang naglakad si Clarissa patungo sa restroom upang iwasan ang pansin ng dalawa. Ngunit bago pa siya makapasok ay lumabas na si Nikki mula sa loob. Nag-aayos ng kanyang makapal na makeup sa tapat ng malaking salamin na may gintong frame. Huminto ang mundo ni Nikki nang makita ang refleksyon ni Clarissa sa salamin. Isang mapang-uyam na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. "Look who's here!" Ang desperadang ex-girlfriend na hindi marunong bumitaw. "Anong ginagawa mo rito, Clarissa? Nag-a-apply ka ba bilang janitress? Bagay sa'yo, amoy basahan ka na kasi." Hinarap ni Clarissa si Nikki. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Tila mga lawan ng yelo na hindi matitibag ng init ng galit ni Nikki. "Nandito lang ako para tingnan kung karapat-dapat ba ang lugar na ito sa isang kasal na puno ng kasinungalingan, Nikki." Tumawa ng malakas si Nikki, isang tunog na tila kalansing ng mga sirang barya. "Kasinungalingan? Ang tawag dito ay tagumpay. At ikaw ang talo." Tumingin ka sa paligid mo, Clarissa. Ang karangyaan na ito ay hinding-hindi mo matitikman. Kumuha si Nikki ng barya mula sa kanyang bag at basta na lamang itong itinapon sa paanan ni Clarissa. "Ayan, pambili mo ng matinong damit. Huwag kang magpapakita sa Sabado. Baka mapagkamalan kang pulubi at kaladkarin ka palabas ng security." Hindi gumalaw si Clarissa. Hinayaan niyang gumulong ang barya sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang huling paalam sa kanyang pagtitimpi. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtayo ng may dignidad sa harap ng isang taong akala ay nabibili ng pera ang lahat. Tumingin siya sa malaking salamin. Nakita ang sariling mukha na tila nagliliwanag sa ilalim ng mga ilaw ng hotel. Hindi na siya ang Clarissa na amoy bawang. Siya na ang anak ni Don Roberto, ang tunay na nagmamay-ari ng bawat hibla ng carpet na tinatapakang ni Nikki. Nang lumabas sina Paulo at Nikki mula sa lobby, iniwan nilang nakatayo si Clarissa sa gitna ng mga staff na kanina pa pinagmamasdan ng eksena. Isang matangkad na lalaki na nakabarong, ang general manager ng hotel na si Mr. Hernandez, ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mukha na kanina ay seryoso, ay biglang napalitan ng matinding paggalang at gulat. Yumukod si Mr. Hernandez ng malalim, isang kilos na nagpatahimik sa buong lobby. "Senyorita Clarissa, hindi po kami naabisuhan sa inyong pagbisita. Welcome back, ma'am. Ang buong Grand Heritage ay nagagalak sa inyong pagbabalik." Ang mga staff na kanina ay nakikinig sa panlalait ni Nikki ay tila naging mga estatwa sa gulat. Ang babaeng tinawag na basurera ay ang mismong Reyna na kanilang hinihintay sa loob ng 5 taon. "Salamat, Mr. Hernandez." Mahinang tugon ni Clarissa, ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi matatatawaran. "Gusto kong ihanda niyo ang presidential suite at pakitawagan ang legal department. May mga kontratang kailangan nating repasuhin bago ang Sabado." "Masusunod po, ma'am. Paano po ang reservasyon ni Mr. Paulo Gabriel?" tanong ni Mr. Hernandez. Tumingin si Clarissa sa direksyon ng pintuan kung saan lumabas ang dalawa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hayaan niyo silang magpatuloy. Gusto kong maramdaman nila ang rurok ng kaligayahan bago ko sila hulog sa bangin. Ihanda niyo ang lahat. Dahil may mga basurang kailangang iligpit bukas sa gitna ng mismong pagdiriwang." Ngunit sa kabila ng kanyang utos, may isang balita ang nagpabago sa timpla ng kanyang mukha. "Ma'am," bulong ni Mr. Hernandez, "ang secret investor na sumusuporta sa kumpanya ni Mr. Paulo
ay biglang nag-withdraw ng lahat ng pondo kaninang umaga. Mukhang may ibang tao ring gustong bumagsak ang lalaking iyon bago pa man kayo dumating. Sino ang misteryosong kakampi o kaaway na ito na tila nauna pa sa kanyang mga plano? At ano ang gagawin ni Paulo kapag nalaman niyang ang perang inaasahan niya para sa kasal ay naglaho na parang bula, habang ang babaeng minaliit niya ay nakatitig sa kanya mula sa pinakamataas na tore ng kanyang palasyo? Sa wakas, Paulo, bukas ay malilinis na ang bawat sulok ng buhay natin mula sa amoy ng kahirapang dinala ng babaeng yon. Isang gabi na lang at magiging ganap na tayong bahagi ng alta sosyedad. Ang boses ni Nanay Saling ay masayang umaalingaw-ngaw sa loob ng maliit na sala. Tila isang masakit na musika sa pandinig ni Clarissa na kasalukuyang nakatayo sa madilim na pasilyo. Nakita niya ang mag-ina na nagdiriwang, may hawak na baso ng alak na binili gamit ang huling pera na ibinigay ni Clarissa kagabi. Nagtatawanan sila, nagpaplano ng kanilang marangyang buhay sa ilalim ng proteksyon ni Nikki, habang ang mga gamit ni Clarissa ay nakatambak sa isang tabi, nakasilid sa mga lumang sako at karton. Dahan-dahang pumasok si Clarissa sa kanyang dating kwarto. Ang bawat yabag niya sa sahig ay tila pagtapos sa isang kabanata ng kanyang buhay na punong-puno ng sakripisyo. Ang silid ay malamig at tila wala ng buhay, gaya ng kanyang nararamdaman para sa lalaking nasa kabilang panig ng pader. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga natitirang gamit. Sa ilalim ng kama, nahulog ang isang lumang litrato, isang larawan nila ni Paulo noong nagsisimula pa lamang sila, noong ang tanging yaman nila ay ang mga pangarap na binuo sa ilalim ng ulan habang naghahati sa isang pirasong tinapay. Sa litratong yon, mukhang tapat ang mga mata ni Paulo. Ngunit habang tinititigan ito ni Clarissa, naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa galit sa sarili. Galit dahil hinayaan niyang abusuhin ang kanyang kabutihan sa loob ng napakahabang panahon. Hinawakan niya ang isang lumang polo ni Paulo, ang paborito nitong suot noong wala pa itong maipagmalaki. Naalala niya kung paano niya ito dahan-dahang tinahi nang mapunit ito, kung paanong ang bawat tahi ay tila isang panalangin para sa tagumpay ng lalaki. Ngunit ngayon, ang pulong iyon ay tila naging isang simbolo ng kanyang katangahan. Bakit andito ka pa? Hindi ba't sinabihan na kitang lumayas ka na? Ang boses ni Nanay Saling ay biglang sumulpot mula sa pintuan. Pinuputol ang kanyang pagmumuni-muni. Tiningnan ni Clarissa ang matanda. Wala nang bakas ng pagmamahal o paggalang sa kanyang mga mata. Lalayas ako, Nanay Saling. Huwag kayong mag-alala. Kinukuha ko lang ang huling bahagi ng sarili ko na naiwan sa bahay na ito. Lumapit ang matanda at hinablot ang polong hawak ni Clarissa. Iwan mo yan. Kahit basahan ay hindi na karapat-dapat ang polong ito sa'yo. Ang lahat ng nasa loob ng bahay na ito ay pag-aari na ni Paulo at Nikki. Maging ang mga alaala mo, wala nang puwang dito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarissa habang dahan-dahang tumatayo. Ito ang kanyang golden moment, ang huling pagkakataon na hahayaan niyang tapakan siya ng matanda bago bumaliktad ang mundo. Tama kayo, Nanay Saling. Wala na ngang puwang ang mga alaala ko rito. Dahil bukas, kahit ang bahay na ito ay hindi na rin magiging inyo. Anong ibig mong sabihin, ha? Nababaliw ka na ba sa selos? Singhal ng matanda. Hindi sumagot si Clarissa. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas ng kwarto. Nadaanan niya si Paulo sa sala na kasalukuyang tinititigan ang kanyang cellphone. Ang mukha ay biglang namumutla at tila nakakita ng multo. Paulo, anong nangyayari? Tanong ni Nanay Saling nang mapansin ang reaksyon ng anak. Hindi makapagsalita si Paulo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Isang tawag mula sa bangko ang kasalukuyang bumabasag sa kanyang pangarap. Ang pondo, Nanay. Ang investment na inaasahan ko
para pambayad sa Grand Heritage. Withdraw lahat ng secret investor kaninang hapon. Ang account ko, zero na. Napatigil si Clarissa sa pintuan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa malamig na katotohanang nagsisimula na ang pagbagsak. Ang misteryosong investor na binanggit ni Mr. Hernandez kanina ay nagparamdam na. Anong ibig mong sabihin? Paano ang kasal niyo bukas? Paano ang reception? Hysterical na tanong ni Nanay Saling. Lumingon si Clarissa sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino mula sa labas. Mukhang maaga ang ulan para sa inyo, Paolo. Huwag kang mag-alala. Di ba't sabi mo si Nikki ang susi mo sa tagumpay? Baka may natatago pa siyang paraan para iligtas ka. Clarissa, sandali! Tawag ni Paolo. Ang boses ay puno ng desperasyon, ngunit tuluyan ng isinarado ni Clarissa ang pinto. Sa labas, ang itim na limusin ni Mang Kanor ay dahan-dahang huminto sa tapat ng bahay. Sumakay si Clarissa, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Sa gitna ng katahimikan ng sasakyan, pilit niyang pinapakalma ang kanyang kalooban. Sino ang secret investor na yon? Bakit tila alam nito ang bawat galaw ni Paolo at tila tumutulong sa kanyang paghihiganti? Isang pamilyar na amoy ng mga puting rosas ang biglang naramdaman ni Clarissa sa loob ng sasakyan. Sa tabi niya, sa upuan, ay may nakalagay na isang maliit na card. Ang hustisya ay hindi lamang para sa mga nawalan, kundi para sa mga nanatiling matatag sa gitna ng unos. Bukas, ang Grand Heritage ay muling magniningning. Sino ang nagpadala nito? Mayroon pa bang ibang tao na nakakaalam sa kanyang lihim na pagkatao? At sa darating na kasal ni Paolo, magiging kakampi ba ang misteryosong taong ito? O isa pang kaaway na kailangang harapin ng reynang nagbabalik? Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng maliit na kwarto ni Paolo ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang matalim na paalala na ang oras ng paghuhukom ay narito na. Nagising si Paolo na basang-basa ng pawis. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis at marahas ang pagtibok sa loob ng kanyang dibdib. Sa tabi niya, ang kanyang mamahaling tuksido na gagamitin para sa kasal ay nakasabit, tila isang anino na naghihintay na lamunin siya. Ngunit ang kislap ng tela nito ay hindi sapat para itago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang muli niyang tinitingnan ang kanyang cellphone. Wala pa ring balita mula sa investor. Ang bawat tawag niya ay napupunta lamang sa voicemail at ang bawat mensahe niya ay nananatiling hindi nababasa. Higit sa lahat, ang kanyang email ay puno ng mga abiso mula sa bangko. Ang lahat ng checking inisyo niya para sa mga supplier ng bulaklak, sa kumpanya ng catering, at sa dekorasyon ng Grand Heritage Hotel ay tumalbog lahat. Hindi ito maaari. Hindi ngayon. Bulong ni Paolo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Eksaktong sandaling iyon, tumunog ang telepono sa gilid ng kanyang kama. Ang tunog nito ay tila isang matalim na hiyaw sa gitna ng katahimikan nang makita niya ang pangalan ni Mr. Hernandez, ang general manager ng Grand Heritage. Ay tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Mr. Gabriel, kailangan po namin ang full settlement ng balance para sa presidential ballroom sa loob ng 2 oras. Ang boses ni Mr. Hernandez ay formal, ngunit may kasamang lamig na tila yelo. Kung hindi po maibibigay ang halagang 2 milyong piso, mapipilitan kaming kansilahin ang event at isara ang mga pinto para sa inyong mga bisita. Mr. Hernandez, sandali lang po. May kaunting aberya lang sa bangko. Pero maayos din ito. Pagmamakaawa ni Paolo, ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Parang awa niyo na. Huwag niyo kaming ipahiya sa mga bisita. Ang utos po ay galing sa itaas, Mr. Gabriel. 2 oras, wala nang extension. Pagtatapos ng manager bago pinutol ang linya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng pinakamarangyang suite
ng Grand Heritage Hotel, nakatayo si Clarissa sa tapat ng dambuhalang bintana na abot hanggang sahig. Nakasuot siya ng isang puting silk robe. Ang kanyang buhok ay dahan-dahang sinusuklay ng isang tanyag na hairstylist. Ang bawat haplos ng suklay sa kanyang buhok ay tila pag-aayos ng bawat gusot sa kanyang nakaraan. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakikita niya ang buong lungsod na dahan-dahang gumigising. Tila mga maliliit na langgam ang mga sasakyan sa ibaba. At sa pakiramdam ni Clarissa, sa wakas ay nababawi na niya ang taas na nararapat para sa kanya. Ito ang kanyang golden moment, ang katahimikan bago ang huling pagsabog ng katotohanan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga kalyo mula sa paglalaba. Wala na ang mantsa ng tuyo. Ang tanging naroon ay ang kislap ng heritage ring na muli niyang isinuot. "Ma'am, handa na po ang inyong isusuot para sa hapunan." Wika ng isang staff habang inilalabas ang isang itim na gown na may mga diamanteng tila mga bituin sa kadiliman. "Salamat," mahinang sagot ni Clarissa. "Kumusta ang sitwasyon sa ibaba?" "Gulo na po ang isip ni Mr. Paulo, ma'am. Kanina pa po siya tumatawag sa lahat ng kakilala niya para mangutang, pero mukhang sarado na ang lahat ng pinto para sa kanya." Ulat ng staff. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarissa. "Hayaan niyo siyang magmakaawa. Gusto kong maramdaman niya ang bawat segundo ng takot na naramdaman ko noong itinapon niya ako sa kalsada na walang kahit isang sentimo." Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, biglang kumatok si Mang Kanor sa pinto. Ang kanyang muka ay seryoso at may dalang isang maliit na envelope na kulay abo. "Ma'am, may mensahe po ang taong nagpadala ng mga puting rosas kagabi. Nais niya raw po kayong makita sa garden ng hotel bago magsimula ang seremonya." Bulong ni Mang Kanor. Kumunot ang noo ni Clarissa. Sino ba talaga siya, Mang Kanor? "Hindi ko rin po alam ang buong pagkatao niya, ma'am. Pero siya ang taong bumili ng lahat ng utang ni Paulo sa bangko kaninang umaga. Sa madaling salita, hindi na sa bangko may utang si Paulo, kundi sa taong ito." Naramdaman ni Clarissa ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Isang misteryosong kakampi na may hawak sa leeg ni Paulo? Habang naglalakad siya patungo sa garden, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa carpet ay tila isang tibok ng kaba. Sino ang lalaking ito na tila alam ang bawat detalye ng kanyang paghihiganti? At sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata sa ilalim ng mga puno ng acacia, ang balak bang pagbagsak ni Paulo ay magiging simula ng isang bagong pag-ibig o isang panibagong laro ng kapangyarihan na hindi pa handang harapin ni Clarissa. Samantala, sa lobby ng hotel, dumating na si Nikki na suot ang kanyang gown, handang maging reyna ng gabi, nang hindi nalalamang ang bawat hakbang niya sa altar ay paglapit sa isang bangin na wala nang balikan. Ang bawat tunog ng maliliit na bato sa ilalim ng kanyang mga sapatos ay tila isang marahang bulong ng nakaraan habang naglalakad si Clarissa sa hardin ng Grand Heritage Hotel. Ang gabi ay nababalot ng bango ng mga bulaklak ng daling pamanhik at ang dahan-dahang pag-agos ng tubig mula sa fountain na gawa sa tanso na lumilikha ng isang mapayapang ritmo sa gitna ng nagbabadyang gulo. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng isang matandang puno ng acacia na napapalamutian ng mga bumbilya ng dilaw na ilaw, nakatayo ang isang lalaki. Nakatalikod siya. Suot ang isang navy blue na suit na tila pa sadyang ginawa para sa kanyang matikas na tindig. Nang dahan-dahang humarap ang lalaki, naramdaman ni Clarissa ang panandaliang paghinto ng kanyang paghinga. Rafael? Ang pangalan ay kusa na lamang lumabas sa mga labi ni Clarissa. Tila isang ala-ala na matagal na niyang ibinaon. Isang matipid na ngiti ang rumehistro sa mukha ni Rafael Santillan. Siya ang anak ng dating karibal ng kanyang ama sa negosyo. Ngunit higit pa roon, siya ang taong dating nag-alok kay Clarissa ng tulong noong mamatay ang kanyang ama. Isang tulong na tinanggihan ni Clarissa dahil mas pinili niyang sumama kay Paulo. "Mabuti naman at nakilala mo pa ako, Clarissa." Ang boses ni Rafael
ay malalim at puno ng kapanatagan, isang malaking kaibahan sa hysterical na boses ni Paulo na huli niyang narinig. 5 taon kang nawala. 5 taon kang nagtago sa anino ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga sa ginto. Ikaw ba ang secret investor? Tanong ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay nagsusuri sa bawat galaw ni Rafael. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo binili ang mga utang ni Paulo? Lumapit si Rafael ng kaunti. Sapat na para maamoy ni Clarissa ang pamilyar niyang pabango na amoy kagubatan at kalidad. Dahil may utang na loob ako kay Don Roberto at dahil ayokong makita ang huling balderrama na nagdurusa sa ilalim ng isang aninong gaya ni Paulo, hindi ko hinayaang bumagsak ang Grand Heritage noon at hindi ko rin hahayaang bastusin ng lalaking iyon ang iyong pangalan sa loob mismo ng hotel na ito. Ito ang kanyang golden moment, ang pagkakataon kung saan na-realize ni Clarissa na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Sa loob ng 5 taon, akala niya ay kailangan niyang maging matatag ng mag-isa, ngunit narito ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na handang maging sandigan niya. Tumingin si Clarissa sa isang puting rosas sa gilid ng fountain. Ang talulot nito ay basa pa ng hamog, tila sumasalamin sa kanyang bagong simula. Salamat, Rafael, pero gusto ko, ako ang tatapos nito. Wika ni Clarissa, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Alam ko, kaya nga ibinigay ko sa iyo ang lahat ng bala. Ang lahat ng assets ni Paulo ay nasa ilalim na ng pangalan mo bilang collateral sa mga utang na hindi niya mababayaran ngayong gabi. Sagot ni Rafael habang iniabot ang isang itim na folder. Sa oras na matapos ang seremonya, wala na siyang matitirhan, wala na siyang sasakyan, at wala na siyang kumpanya. Magiging mas maralita pa siya sa tingin niya sa iyo noon. Habang nag-uusap ang dalawa sa hardin, sa kabilang panig ng hotel, sa presidential ballroom, ay kasalukuyang namamayagpag si Nikki. Suot ang kanyang gown na punong-puno ng mga kristal. Pilit niyang ipinapakita sa lahat ng bisita na siya ang bagong reyna ng Grand Heritage. Ngunit sa bawat pagngiti niya sa kamera, hindi niya napapansin ang panginginig ng mga kamay ni Paulo na nasa tabi niya. Paolo, bakit ka ba pinapawisan? Ayusin mo ang tindig mo, nakakahiya sa mga directors na bisita natin. Bulong ni Nikki habang pilit na pinapanatili ang plastik ng ngiti sa kanyang mga labi. Nikki, kailangan nating mag-usap. May problema sa payment sa hotel? Nauutal na wika ni Paulo. Ano? Huwag mo akong bibigyan ng problema sa gabi ng kasal ko. Ayusin mo yan, Paulo. Gamitin mo ang credit card mo o kahit ano. Basta siguraduhin mong hindi mapapahiya ang pangalan ko. Bulyaw ni Nikki, ang kanyang boses ay narinig ng ilang malapit na staff na nagdulot ng mga bulong-bulungan sa paligid. Eksaktong sandaling iyon, bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Ang lahat ng mga bisita ay napalingon, inaakalang magsisimula na ang formal na hapunan. Ngunit sa halip na ang buffet, isang grupo ng mga lalaking nakabarong at may hawak na mga legal na papeles ang pumasok sa pangunguna ni Mr. Hernandez at ng abogado ng pamilya Valderrama. Sa gitna ng kaguluhan, isang babaeng nakaitim na gown na kumikislap gaya ng kalangitan sa gabi ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat hakbang niya ay tila pagyanig ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Paulo. Sino ang babaeng ito na tila may dala ng kamatayan para sa mga pangarap ni Paulo at Nikki? At paano tatanggapin ni Nikki ang katotohanang ang hotel na inaakala niyang kinaluluklukan niya ay sa katunayan ay ang kanyang magiging bilangguan sa kahihiyan? Ang tanging maririnig sa loob ng ballroom ay ang dahan-dahang pagtunog ng mga kubyertos na nahuhulog sa sahig, tila sumasabay sa pagbagsak ng puso ni Paulo nang magtama ang kanilang mga mata ni Clarissa. Ang bawat kristal na nakasabit sa kisame ng ballroom na ito ay tila sumasalamin sa bawat kasinungalingang itinayo nyo para sa gabing ito, Paulo. Nakakasilaw, pero sa likod ng liwanag, may bulok na katotohanan.
Ang boses ni Clarissa ay hindi sumigaw, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng presidential ballroom. Sapat na para patahimikin ang higit sa 300 bisita na kasalukuyang nakasuot ng kanilang pinakamagarang mga hiyas. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay biglang huminto. Pinalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Nakatayo si Clarissa sa gitna ng red carpet. Ang kanyang itim na gown ay tila isang anino ng kamatayan sa gitna ng puti at gintong dekorasyon ng kasal. Ang bawat diamante sa kanyang leeg ay kumikislap, ninanakaw ang atensyong dapat ay kay Nikki. Sa kanyang likuran, si Rafael Santillan ay nakatayo ng may awtoridad, kasama ang isang pangkat ng mga abogadong may hawak na mga itim na folder. "Clarissa, anong kapritahan ito?" Sigaw ni Nikki habang pilit na inaalalayan ang kanyang mahabang gown paakyat sa stage. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang makeup ay tila nagugulo na dahil sa pawis. "Security, bakit hinayaan niyo ang babaeng ito na makapasok? Sabi ko sa inyo, bawal ang mga pulubi rito." Hindi lumingon ang mga security guard kay Nikki. Sa halip, nanatili silang nakatayo sa gilid ni Clarissa. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko bilang tanda ng paggalang. "Nikki, manahimik ka," nautal na wika ni Paulo. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang suot na vest. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa heritage ring na suot ni Clarissa. Ang sing-sing na alam niyang tanging ang may-ari lamang ng Grand Heritage ang may karapatang magsuot. Clarissa, anong ginagawa mo rito? Bakit ganito ang suot mo?" Dahan-dahang humakbang si Clarissa patungo sa stage. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Paulo. Huminto siya sa tapat ng dambuhalang wedding cake, isang sining na gawa sa asukal na tila kasing taas ng tao. "Nandito ako para kolektahin ang mga utang niyo, Paulo," wika ni Clarissa. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta, ngunit may talim ng isang punyal. Mula sa suot mong tuxedo hanggang sa bawat butil ng kanin na kinakain ng mga bisita mo ngayon, lahat ng yan ay utang mo sa akin. At dahil tumalbog ang lahat ng tsekeng ibinigay mo kay Mr. Hernandez, oras na para bayaran mo ito sa ibang paraan. Ito ang kanyang golden moment, ang pagkuha ng isang maliit na pira-piraso ng dekorasyon ng cake at pagtitig dito ng may mapait na ngiti. Ito ang cake na dapat sana ay bahagi ng kanyang sariling pangarap. Ngunit ngayon ay naging simbolo ng pagkagahaman ng iba. Dahan-dahan niyang binitawan ang pirasong yon, hinayaang mahulog ito sa sahig na walang tunog. Tila ang pagbagsak ng reputasyon ni Paulo. "Utang? Anong utang? Paulo, anong sinasabi ng babaeng ito?" Hysterical na tanong ni Nikki, hinahablot ang braso ni Paulo. "Sabihin mo sa kanya na umalis na siya. Ikaw ang may-ari ng kumpanya. Ikaw ang big boss." "Wala siyang kumpanya, Nikki," singit ni Rafael Santillan habang naglalakad patungo sa harap ng stage. Inilapag niya ang itim na folder sa ibabaw ng lamesa ng bagong kasal. Mula kaninang 8:00 ng umaga, ang lahat ng shares ng Gabriel Group ay nailipat na sa pangalan ni Miss Clarissa Valderrama bilang pambayad sa mga utang na hindi nabayaran ni Mr. Paulo. Pati ang bahay na tinitirhan nyo, ang kotseng nakaparada sa labas, at ang bawat sentimong nasa account nyo. Lahat yan ay pag-aari na ni Clarissa. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang kumuha ng litrato at video. Ang kahihiyan ay tila isang mabilis na apoy na kumakalat sa buong silid. "Hindi maaari, sinungaling kayo," sigaw ni Nanay Saling mula sa front row. Tumayo ang matanda at akmang sasabunutan si Clarissa, ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga bodyguard ni Rafael. "Clarissa, ikaw na ahas ka. Matapos ka naming pakainin at patuluyin sa bahay namin, ito ang igaganti mo sa amin, magnanakaw ka." Tumingin si Clarissa kay Nanay Saling. "Pakainin na ni Nanay. Sa loob ng 5 taon,
Ako ang nagtatrabaho ng 3 shift para may pambili kayo ng gamot habang ang anak nyo ay nilulustay ang pera ko sa ibang babae. Ang bahay na sinasabi nyo, ako ang nagbabayad ng renta nyon mula sa mga komisyon ko na palihim niyong kinukuha sa wallet ko. Hinarap ni Clarissa si Paulo na ngayon ay nakaluhod na sa gilid ng stage, tila nawalan ng buto ang kanyang mga binti. Sabi mo kagabi, ibigay ko ang huling 10,000 ko para sa dignidad mo. Ngayon, Paulo, nasaan ang dignidad na binili mo? Clarissa, patawad. Pag-usapan natin ito, please. Huwag dito. Pagmamakaawa ni Paulo, ang kanyang mga luha ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang pisngi. Gusto mong pag-usapan? Sige. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagnanakaw niyo ng pondo mula sa Grand Heritage Trust Fund. Wika ng abogado ni Clarissa habang naglalabas ng isang warrant. Mr. Gabriel, Miss Valeriano, ang pulisya ay nasa labas na ng ballroom. Hinihintay lang nila ang pagtatapos ng celebration na ito. Napasigaw si Nikki at nawalan ng malay. Bumagsak sa gitna ng kanyang mga bridesmaids. Ngunit si Clarissa ay nanatiling nakatayo. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Mr. Hernandez, tawag ni Clarissa sa general manager. Ipakita sa kanila ang pinto. At tiyakin na bago sila lumabas, ay iwan nila ang lahat ng kagamitang hindi nila pag-aari. Kasama na ang singsing at ang tuxedo na suot ng lalaking iyan. Ang rurok ng tagumpay ni Paulo ay naging rurok ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong dokumento ang nakita ni Clarissa sa loob ng folder ni Rafael. Isang dokumentong hindi niya inaasahan at may kinalaman sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Sino ba talaga ang pumatay kay Don Roberto? At may kinalaman ba ang pamilya ni Nikki o ni Paulo sa trahedyang yon? Sa gitna ng kanyang paghihiganti, handa na ba si Clarissa na harapin ang isang mas madilim na katotohanan na maaaring sumira maging sa kanyang relasyon kay Rafael? Ang bawat hakbang ng mga sapatos ng mga pulis sa makintab na sahig ng ballroom ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa bawat pira-pirasong pangarap ni Paulo. Ang presidential ballroom na kanina lamang ay puno ng halakhak at kislap ng mga hiyas ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan na paminsan-minsan ay pinuputol ng hikbi ng mga bisitang hindi malaman kung saan titingin. Nakatayo si Clarissa sa gitna ng entablado. Pinapanood ang bawat sandali ng pagbagsak ng lalaking minahal niya ng 5 taon. Nakita niya ang pagkilos ng mga kamay ng pulis habang inilalabas ang mga bakal na posas. Ang tunog ng malamig na metal na nagtatama sa isa't isa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang huling hatol para sa kataksilan ni Paulo. Clarissa, please, huwag mong gawin ito. Pag-usapan natin. Mahal kita. Alam mo yan. Ang boses ni Paulo ay gumaralgal, puno ng desperasyon at uhog habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad. Ang kanyang tuxedo, na kanina ay simbolo ng kanyang huwad na tagumpay, ay gusot-gusot na at tila isang basahang nakasabit sa kanyang nanghihinang katawan. Mahal? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarissa habang dahan-dahang hinahawakan ang gintong folder na ibinigay ni Rafael. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw, Paulo. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay ng dangal para lamang umangat. Ang tanging minahal mo ay ang sarili mo at ang kapangyarihang hindi kailanman naging sayo. Mula sa sahig, unti-unting nagkamalay si Nikki. Ang kanyang belo ay natanggal na at ang kanyang mamahaling gown ay may mantsana ng alak. Nang makita niya ang mga pulis, isang matinis na hiyaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Wala akong kasalanan. Si Paulo ang may gawa ng lahat. Siya ang nagnakaw ng pera sa kumpanya ni Clarissa, hindi ako. I was a victim too. Ang panlalaglag na ito ni Nikki kay Paulo ay tila isang huling sampal sa mukha ng lalaki. Tumingin si Paulo kay Nikki nang may gulat at puot na pagtatanto na ang babaeng ipinalit niya kay Clarissa ay mas masahol pa sa aninong itinuring niya rito. Nikki, paano mo nagagawa ito? Ikaw ang nag-utos sa akin na pikein ang mga documents.
Sigaw ni Paulo habang pilit na nanlalaban sa mga pulis. Sapat na ang ingay na ito. Ang boses ni Rafael Santillan ay lumutang sa gitna ng gulo, puno ng awtoridad. Dalhin na sila sa istasyon. Ang lahat ng ebidensya ng malversation at forgery ay nasa kamay na ng ating mga abogado. Ito ang golden moment ni Clarissa, ang dahan-dahan niyang pagtalikod sa entablado habang kinakaladkad palabas ang dalawa. Hindi niya tiningnan ang huling sulyap ni Paulo na puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa heritage ring sa kanyang daliri. Nararamdaman ang lamig nito na tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Tila inilalabas ang lahat ng lason na 5 taon niyang kinimkim. Nang maupo si Clarissa sa isang tahimik na sulok ng VIP lounge ng hotel, malayo sa gulo ng ballroom, binuksan niya ang folder na nakuha niya. Habang binabasa niya ang mga huling pahina, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang medical report tungkol sa car accident ng kanyang ama ang naroon. Ayon sa investigasyon ng kumpanya ni Rafael, ang preno ng sasakyan ni Don Roberto ay sinadyang putulin. At ang lagda sa logbook ng parking lot ng araw na yon ay ang lagda ni Paulo Gabriel. Nanginig ang buong pagkatao ni Clarissa. Hindi lang pala pera ang ninakaw ni Paulo sa kanya. Hindi lang pala puso ang winasak nito, kundi ang mismong buhay ng taong pinakamahalaga sa kanya. Nalaman mo na ba? Isang malambing na boses ang narinig niya mula sa pintuan. Si Rafael, na may dalang baso ng tubig, ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-unawa. Bakit, Rafael? Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ni Clarissa, ang kanyang boses ay puno ng pait. Alam mo bang 5 taon akong natulog sa tabi ng taong pumatay sa tatay ko? Dahil kailangan ko ng matibay na ebidensya, Clarissa. Ayokong bigyan ka ng pag-asa ng walang kasiguraduhan. Wika ni Rafael habang nauupo sa tabi niya. Pero may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Ang lagda ni Paulo sa logbook. May kasama siyang ibang tao sa araw na yon. Isang tao na hanggang ngayon ay hindi pa natin natutukoy ang tunay na pangalan. Pero gumamit ng codename na. Napatitig si Clarissa kay Rafael. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang likuran. R. Rafael. Ang pangalan mo ay nagsisimula sa R. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bintana ay tila mga luha ng langit para sa bagong misteryong bumabalot sa buhay ni Clarissa. Sino ba talaga ang R na tinutukoy sa logbook? Si Rafael ba ay tunay na kakampi o isa pang manlalaro sa madilim na nakaraan ng pamilya Valderrama? At sa gitna ng kanyang pagkapanalo laban kay Paulo, natatanto ni Clarissa na ang digmaan ay kasisimula pa lamang. Isang titik na tila isang sumpa na dahan-dahang gumagapang sa aking puso. Nilalason ang bawat pag-asang nabuo sa gitna ng dilim. Nanuyo ang lalamunan ni Clarissa. Tila bawat salitang nais niyang bitawan ay bumabara sa kanyang dibdib gaya ng tuyong alikabok. Nakatitig siya kay Rafael. Ang lalaking ilang oras pa lang ang nakalilipas ay itinuring niyang tagapagligtas. Ngunit ngayon ay tila isang estrangherong may dalang panganib. Ang dambuhalang bintana ng VIP lounge ay nababalot na ng mga patak ng ulan. Ang bawat agos ng tubig sa salamin ay tila mga luhang hindi matapos-tapos. R for Rafael. R for Roberto the Killer. Sabihin mo sa akin, Rafael. Ang boses ni Clarissa ay mahina, nanginginig, ngunit bawat pantig ay may talim ng isang punyal. 5 taon akong naging bulag. Pagod na akong maging tanga. Ikaw ba ang kasabwat ni Paulo? Ikaw ba ang pumatay sa tatay ko? Hindi kumurap si Rafael. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pag-aalaga, ay nabalutan ng isang malalim na lungkot, isang kalmadong tila dagat, bago ang isang dambuhalang sakuna. Dahan-dahan niyang inilapag ang baso ng tubig sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid.
Kung ang tingin mo sa akin ay isang mamamatay tao, Clarissa, hindi kita masisisi. Mahinang tugon ni Rafael. Ang kanyang boses ay malamig ngunit may bakas ng pait. Pero isipin mo ito. Kung ako ang pumatay sa ama mo, bakit ko ibibigay sa iyo ang mga ebidensyang ito? Bakit ko ibabalik sa iyo ang grand heritage? Ang R sa logbook na yon ay hindi ako, pero alam ko kung sino siya. Naramdaman ni Clarissa ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang rehas na gawa sa yelo. Sino no? Sabihin mo sa akin. Ang R na kasama ni Paulo sa araw na yon ay ang taong matagal nang nagmamanipula sa inyong dalawa. Ang taong naging anino sa likod ng bawat utang ni Paulo, wika ni Rafael habang dahan-dahang may kinukuha sa kanyang bulsa. Isang lumang litrato, medyo malabo at kupas na ang kulay. Sa litratong iyon, makikita si Paulo na may kausap na isang lalaki sa parking lot ng Grand Heritage. 5 taon na ang nakalilipas. Ang lalaki ay nakatalikod, ngunit sa kanyang kanang kamay ay makikita ang isang pamilyar na marka. Isang tattoo ng isang maliit na rosas na may tinik. Nabitawan ni Clarissa ang folder. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na parang bulak. Ang markang yon, ang tattoo na yon ay nakita na niya noon. Hindi kay Rafael, hindi rin kay Paulo. Nakita niya iyon sa braso ng bunsong kapatid ni Nanay Saling, si Ricardo, ang lalaking laging nawawala. Tuwing may kailangang bayaran, ang lalaking laging binibigyan ni Nanay Saling ng pera mula sa sahod ni Clarissa. Ito ang kanyang golden moment, ang masakit na pagtatanto na ang lahat ng pagdurusa niya ay hindi lamang dahil sa kataksilan ni Paulo, kundi dahil sa isang mas malawak na sapot ng kasakiman ng pamilyang itinuring niyang sarili. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya, ang bawat pait na nilunok niya, ay ginamit para sa pagpatay sa sarili niyang ama, si Ricardo. Bulong ni Clarissa ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak. Pinatay nila si Papa para makuha ang pera at ginamit nila ako para pagtakpan ang lahat. Eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng lounge. Pumasok si Mang Kanor. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ma'am Clarissa, si Nanay Saling po. Nauutal na wika ng matanda. Tumakas po siya sa ballroom bago pa dumating ang mga pulis. At ang balita po, kasama niya si Ricardo. May dala po silang mga dokumento mula sa vault ng inyong ama sa mansyon. Tumingin si Clarissa kay Rafael. Ang hinala niya ay napalitan ng isang panibagong uri ng galit. Isang galit na handang sumunog sa lahat ng natitirang bakas ng nakaraan. Rafael, patawarin mo ako. Wika ni Clarissa, ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Pero hindi pa tapos ang gabing ito. Kung akala nila ay makakatakas sila, dala ang mga huling alaala ni Papa, nagkakamali sila. Ipakita mo sa akin kung nasaan sila. Nakaabang na ang mga tauhan ko, Clarissa. Pero kailangan mong maging handa. Babala ni Rafael habang hinahawakan ang balikat ni Clarissa. Si Ricardo ay hindi gaya ni Paulo. Mapanganib siya kapag nasusukol. Habang mabilis silang naglalakad patungo sa parking lot sa gitna ng malakas na ulan, naramdaman ni Clarissa ang lamig ng hangin na humahampas sa kanyang balat. Ang Grand Heritage Hotel ay unti-unti nang lumalayo sa kanyang paningin, ngunit ang apoy sa kanyang loob ay lalong nag-aalab. Saan nagtatago si Nanay Saling at Ricardo? At anong misteryosong dokumento ang kinuha nila na tila mas mahalaga pa sa buhay ni Paulo? Sa gitna ng madilim na kalsada, isang huling twist ang naghihintay kay Clarissa. Isang katotohanan tungkol sa kanyang ama na hinding-hindi niya inaasahan. Wala na tayong oras, Clarissa. Kapag nakalabas sila ng syudad dala ang mga huling dokumento ni Don Roberto, hinding-hindi na natin mababawi ang katotohanan. Ang boses ni Rafael ay tila isang hagupit ng kidlat sa gitna ng nagngangalit na bagyo habang mabilis silang bumabagtas sa madilim na highway. Ang bawat patak ng ulan
Sa bubong ng sasakyan ay tila mga bala na tumatama sa katahimikan ng gabi. Nakatitig si Clarissa sa labas. Ang kanyang mga mata ay sumusunod sa bawat guhit ng ilaw mula sa mga poste, ngunit ang kanyang isipan ay nakakulong pa rin sa imahe ng tattoo na rosas sa braso ni Ricardo. Paano niya nagawang yakapin ang mga taong pumatay sa kanyang ama? Paano niya nagawang ipagluto, alagaan, at pagsilbihan ang mga halimaw na sumira sa kanyang buhay? Ang bawat alaala ng kanyang pagpapakababa sa loob ng 5 taon ay tila mga uod na kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang puso ay hindi na lamang durog. Ito ay naging abo na. At sa abong iyon ay sumisibol ang isang itim na pagnanais para sa katarungan. Narito na tayo, mahinang wika ni Rafael habang dahan-dahang tumitigil ang sasakyan sa tapat ng isang lumang bodega malapit sa pier. Ang lugar ay nababalot ng amoy ng kalawang at alat ng dagat. Dahan-dahang bumaba si Clarissa. Ang kanyang itim na gown ay nabasa na ng ulan. Naging mabigat at dumidikit sa kanyang balat. Tila isang pasanin na ayaw siyang pakawalan. Ngunit hindi niya ito inintindi. Naglakad siya patungo sa loob ng bodega. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa basang semento ay tila isang babala ng kamatayan. Sa dulo ng bodega, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap, nakita niya sina Nanay Saling at Ricardo. Ang matanda ay tila isang basang sisiw. Yakap-yakap ang isang maliit na metal na kahon, habang si Ricardo ay abala sa pag-aayos ng isang speedboat na nakatali sa gilid ng pantalan. Nanay Saling, ang boses ni Clarissa ay malamig pa sa hanging amihan. Pumuputol sa ingay ng makina. Napatalon sa gulat ang matanda. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel nang makita si Clarissa. Clarissa, anong ginagawa mo rito? Paano mo kami nahanap? Ang katanungan po ay hindi kung paano ko kayo nahanap, kundi kung paano nyo nagawang matulog sa gabi habang ang mga kamay nyo ay punong-puno ng dugo ni Papa. Wika ni Clarissa habang dahan-dahang lumalapit. Tumayo si Ricardo. Ang kanyang mukha ay matigas at puno ng puot. Ipinakita niya ang kanyang braso. Ang tattoo ng rosas ay tila nanunuya sa ilalim ng liwanag. Huwag kang lumapit, Clarissa. Ang kumpanya, ang pera. Sa amin dapat yan. Kami ang nagtrabaho para sa anak mo. Kami ang nagtiis. Nagtrabaho? Ang pumatay ng tao ay hindi trabaho, Ricardo. Ang pagsamantalahan ng isang ulila ay hindi pagtitiis. Sigaw ni Clarissa. Ang kanyang boses ay tuluyan ng bumasag sa katahimikan. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagtayo sa tapat ng mga taong kinatakutan niya noon. Ngunit ngayon ay tila mga maliliit na insekto na lamang sa kanyang paningin. Kinuha ni Clarissa ang isang lumang lampara sa gilid at dahan-dahang itinaas ito. Sa liwanag nito, nakita niya ang takot sa mga mata ni Nanay Saling. Ang matandang dati ay napakatapang kung manlait. Ngayon ay nanginginig ang mga labi. Ibigay mo sa akin ang kahon, Nanay Saling. Utos ni Clarissa. Ibigay niyo ang huling hininga ng karangalan ng pamilya ko. Hindi. Ito na lang ang natitira sa amin. Kapag nalaman ng lahat ang nilalaman nito, hinding-hindi na kami makakaahon. Sigaw ni Nanay Saling habang lalong hinihigpitan ang yakap sa kahon. Mabilis na kumilos si Ricardo. Inilabas niya ang isang matalim na kutsilyo. Ang kislap ng talim nito ay nagmula sa liwanag ng lampara. Aalis kami rito. Dala ang kahon na ito at walang sino mang makakapigil sa amin. Kahit ikaw o ang asunggot mong bodyguard. Akmang susugod si Ricardo kay Clarissa nang biglang tumunog ang isang sirena mula sa di kalayuan. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang gumuhit sa madilim na langit. Dumating na ang mga pulis. Sa gitna ng taranta, naitulak ni Ricardo si Nanay Saling patungo sa tubig. Ang matanda ay napasigaw habang ang metal na kahon ay tumalsik sa gilid ng pantalan malapit sa paanan ni Clarissa. Mabilis na tumalon si Ricardo sa speedboat at pinaharurot ito palayo.
Iniwan ang kanyang sariling kapatid na nalulunod sa madilim at malamig na dagat. Nanay! Sigaw ni Clarissa. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng panlalait, ang kanyang puso ay kusa pa ring tumibok para sa kaligtasan ng matanda. Tumakbo siya sa gilid ng pantalan, pilit na inaabot ang kamay ni Nanay Saling na kasalukuyang hinahampas ng malalaking alon. Tulong! Clarissa, tulungan mo ako! Ang hiyaw ni Nanay Saling ay tila isang pagsisisi na huli na ang lahat. Nakuha ni Clarissa ang kamay ng matanda, ngunit ang bigat nito ay tila humihila sa kanya pababa sa kailaliman. Sa kabilang kamay niya, nakahawak siya sa metal na kahon, isang pagpipilian ang kailangang gawin sa loob ng isang segundo. Ang katarungan para sa kanyang ama o ang buhay ng taong nagpahirap sa kanya. Bumibigay na ang kapit ni Clarissa sa madulas na semento. Ang ulan ay lalong lumakas. Tila pilit na nilulunod ang lahat ng ingay. Rafael, tulong! Sigaw ni Clarissa habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumibitaw sa metal na kahon upang gamitin ang dalawang kamay para hatakin ang matanda. Ang kahon ay dahan-dahang gumulong patungo sa dulo ng pantalan. Tila isang huling paalam ng katotohanan. Tuluyan na bang lalamunin ng dagat ang huling ebidensya ng pagkamatay ni Don Roberto? At magagawa ba ni Clarissa na patawarin ang sarili kung hahayaan niyang mamatay ang taong pinakakinasusuklaman niya? Sa gitna ng ingay ng alon at sirena, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng tubig ang narinig. May tumalon ba para iligtas ang kahon o para tuluyan ng tapusin ang lahat? Ang alat ng tubig dagat na humahampas sa mukha ni Clarissa ay humalo sa pait ng kanyang mga luha habang ang kanyang mga kalamnan ay tila pinuputol sa tindi ng bigat ni Nanay Saling. Ang bawat daliri ni Clarissa ay bumaon sa magaspang at basang semento ng pantalan, nanginginig at nagdurugo, habang sa kabila niyang kamay ay naramdaman niya ang huling dampi ng malamig na metal ng kahon bago ito tuluyang nadulas. Ang tunog ng pagtama ng metal na kahon sa malalaking bato sa ilalim ng tubig ay tila ang huling hininga ng kanyang nakaraan. Pinili ni Clarissa ang buhay ng taong nagpahirap sa kanya kaysa sa mga dokumentong magbibigay sa kanya ng katarungan. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkatao bilang isang anak ni Don Roberto ay naging mas matimbang kaysa sa kanyang pagnanais na makapaghiganti. Ito ang kanyang golden moment. Isang rurok ng kabutihan na hinding-hindi mauunawaan ng mga taong gaya ni na Paulo at Ricardo. Hawakan mo ang kamay ko, nanay. Huwag kang bibitiw. Ang sigaw ni Clarissa ay tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Pilit na nilulunod ang ugong ng makina ng papalayong speedboat ni Ricardo. Sa tulong ni Rafael, na mabilis na tumalon sa gilid ng pantalan, ay dahan-dahan nilang naiangat ang nanghihinang katawan ni Nanay Saling. Ang matanda ay nakahiga sa basang semento, bumubuga ng tubig dagat at nanginginig sa matinding ginaw at takot. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng panlalait, ngayon ay nakatitig kay Clarissa nang may isang emosyong hindi pa nito naramdaman kailanman. Ang matinding kahihiyan sa harap ng kabutihang hindi niya deserve. Bakit? Bakit mo ako iniligtas, Clarissa? Ang boses ni Nanay Saling ay gumaralgal, halos hindi marinig sa gitna ng buhos ng ulan. Matapos ang lahat ng ginawa ko sa iyo, bakit? Hindi sumagot si Clarissa. Sa halip, hinubad niya ang kanyang basang balabal at dahan-dahang ibinalot ito sa nanginginig na balikat ng matanda. Tumingin siya sa madilim na karagatan kung saan lumubog ang kahon ng kanyang ama. Ang bawat alon ay tila bumubura sa huling ebidensya ng katotohanan. Dahil hindi ako kayo, Nanay Saling. Mahinang tugon ni Clarissa. Ang boses ay puno ng kapayapaan sa gitna ng unos. Dahil sa kabila ng lahat ng dumi na itinapon niyo sa akin, pinili kong manatiling malinis ang aking mga kamay. Eksaktong sandaling iyon, isang malakas na liwanag mula sa helicopter ng mga pulis
ang tumama sa gitna ng dagat. Nakita nila ang speedboat ni Ricardo na kasalukuyang hinahabol ng mga Coast Guard. Sa gitna ng desperasyon, sinubukan ni Ricardo na iwasan ng mga awtoridad. Ngunit ang bilis ng agos ng tubig at ang matatalas na bato sa paligid ng pier ay naging mitya ng kanyang katapusan. Isang malakas na tunog ng pagbangga ang umalingaw-ngaw sa gabi nang tumama ang bangka sa isang konkretong poste ng tulay. Ang bawat pira-piraso ng kahoy at bakal ay nagliparan sa hangin, tila mga aninong naglalaho sa dilim. "Ricardo!" Ang hiyaw ni Nanay Saling ay napalitan ng hikbi nang makita ang pagsabog ng makina ng bangka. Wala nang nakita pang buhay mula sa gitna ng apoy na unti-unting pinapatay ng ulan. Nang dahan-dahang humupa ang kaguluhan, lumapit si Rafael kay Clarissa. Ang kanyang mukha ay seryoso habang may hawak na isang basang bagay. Ito ang metal na kahon. Hindi ito tuluyang lumubog. Sumabit ito sa isang lumang lambat na nakatali sa gilid ng pantalan. "Nakaligtas ang katotohanan, Clarissa," wika ni Rafael habang iniabot ang kahon. Dahan-dahan itong binuksan ni Clarissa sa ilalim ng ilaw ng mga pulis. Sa loob, bukod sa mga dokumento ng pagmamay-ari, ay may isang sulat na nakabalot sa plastik. Ito ay sulat mula sa kanyang ama, na isinulat ilang araw bago ang accident. "Para sa aking mahal na Clarissa, alam kong hindi magiging madali ang buhay mo kapag wala na ako. Alam ko rin na pinili mo ang isang lalaking hindi ko gusto. Ngunit hinayaan kita dahil gusto kong matuto ka sa sarili mong mga desisyon. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang lakas na bumangon. Ang tunay na yaman ng Grand Heritage ay hindi ang gusali, kundi ang puso mo. Huwag kang magpapakulong sa galit. Patawarin mo sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ka sa kapayapaan." Napahagulgol si Clarissa habang yakap ang sulat ng kanyang ama. Ang bawat salita ay tila isang mainit na haplos na nagpapagaling sa bawat sugat ng kanyang puso. Sa gitna ng pag-iyak na yon, naramdaman niya ang kamay ni Nanay Saling na dahan-dahang humawak sa kanyang paa, humihingi ng patawad na hindi kayang bigkasin ng bibig. Natapos na ang gabi ng paghihiganti. Ngunit habang tinitingnan ni Clarissa ang huling pahina ng dokumento, may isang pangalan na nakasulat bilang witness sa huling testamento ng kanyang ama. Isang pangalan na naging dahilan upang muling manginig ang kanyang mga kamay. Sino ang taong ito na naging saksi sa lahat, ngunit nanatiling tahimik sa loob ng 5 taon? At paano tatanggapin ni Clarissa na ang taong ito ay kasalukuyang nakatayo sa tabi niya, hawak ang kanyang payong laban sa ulan? Ang dahan-dahang paghupa ng ulan ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan sa sugatang pagkatao ni Clarissa habang ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimulang gumuhit sa abot tanaw. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na pantalan. Hawak ang basang dokumento kung saan nakasulat ang pangalang Rafael Santillan bilang saksi sa huling testamento ng kanyang ama. "Saksi ka! Saksi ka sa lahat, Rafael!" Ang boses ni Clarissa ay tila isang manipis na usok, halos mawala sa hangin. Tumingin siya sa lalaking nasa kanyang tabi, ang lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng bagyo ngayong gabi. 5 taon, Rafael. 5 taon akong nagpakababa. 5 taon akong nagtiis sa gutom at panlalait. Habang ikaw, alam mo ang lahat. Alam mong ako ang may-ari ng lahat. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Rafael. Hindi niya iniiwas ang kanyang tingin. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-ibig na may kasamang matinding paggalang. "Ito ang huling hiling ng iyong ama, Clarissa. Sinabi niya sa akin na kung pipiliin mong sumama kay Paulo, hindi kita dapat pigilan. Sinabi niya na kailangan mong maranasan ang tunay na mundo upang matutunan mo ang halaga ng iyong korona. Ako ang naatasang maging anino mo, ang magmasid, magbantay, ngunit hindi makialam hanggat hindi ka mismo ang humihingi ng tulong."
Naramdaman ni Clarissa ang pagdaloy ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, kundi isang masakit na pag-unawa. Ang kanyang ama, sa kabila ng lahat, ay nais siyang maging matatag na reyna, hindi lamang isang prinsesang nakakulong sa ginto. Ang bawat pait na naranasan niya kay Paulo ay naging mitya ng kanyang muling pagsilang. Patawad kung naging tahimik ako, Clarissa. Dagdag ni Rafael, dahan-dahang hinahawakan ang malamig na kamay ng babae. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi ka na ang batang babaeng sumusunod sa bulag na pag-ibig. Ikaw na ang Clarissa Valderrama na kayang itayo ang Grand Heritage ng mag-isa. Ilang linggo ang lumipas. Ang ingay ng eskandalo sa Grand Heritage ay dahan-dahang napalitan ng katahimikan ng pagbabago. Nakatayo si Clarissa sa tapat ng makapal na salamin ng isang selda sa loob ng istasyon ng pulisya. Sa kabilang panig, nakaupo si Paulo Gabriel. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Clarissa, please bawiin mo ang kaso. Pagmamakaawa ni Paulo, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Nagkamali ako, alam ko yun. Pero mahal kita. 'Di ba? Pwede nating simulan uli ang lahat. Iiwan ko si Nikki. Kakalimutan ko ang lahat. Magsasama tayo. Tiningnan ni Clarissa ang lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Ngunit sa halip na poot, ang tanging nararamdaman niya ay awa. Awa para sa isang taong naging alipin ng sariling kasakiman. Inilabas ni Clarissa ang maliit na singsing na binili ni Paulo para sa kanya noon. Isang simpleng singsing na tanso na unti-unti nang nangingitim. Hindi ko ito itatapon, Paulo. Mahinang wika ni Clarissa habang inilalapag ang singsing sa ibabaw ng lamesa. Itatabi ko ito bilang paalala na ang pag-ibig na walang respeto ay tila tansong nagkakalawang. Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko habang naglalakad ako patungo sa aking bagong buhay. Ito ang kanyang golden moment. Ang huling pagbitaw sa kadena ng nakaraan. Ang tunog ng pagbagsak ng singsing sa lamesa ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pait. Hindi na lumingon si Clarissa nang tumayo siya at lumabas ng silid. Iniwan ang huling hikbi ng lalaking sumira sa kanyang tiwala. Sa labas ng istasyon, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw at ang amoy ng bagong rain-washed na kalsada. Si Nanay Saling ay kasalukuyang nasa isang pasilidad para sa mga nakatatanda. Binabayaran ni Clarissa ang lahat ng gastos nito bilang pagtupad sa pangako ng kanyang ama na huwag hayaang maging masama ang kanyang kalooban, gaya ng iba. Lumapit si Rafael sa kanya, may dalang isang maliit na puting rosas. Walang salita. Iniabot niya ito kay Clarissa. Sa pagkakataong ito, ang rosas ay hindi na misteryoso. Ito ay simbolo ng isang tapat na pangako. Handa ka na bang bumalik sa Grand Heritage, senyorita? Nakangiting tanong ni Rafael. Huminga ng malalim si Clarissa, ninanamnamang hangin ng kalayaan. Hindi na ako babalik bilang senyorita, Rafael. Babalik ako bilang isang babaeng nakahanap ng sarili sa gitna ng dusa. Habang naglalakad silang dalawa, patungo sa naghihintay na sasakyan, ang bawat yabag ni Clarissa ay puno ng katiyakan. Ang kanyang paglalakbay mula sa madilim na kusina patungo sa nagniningning na altar ng kanyang palasyo ay tapos na. Ngunit ang kanyang tunay na kwento, ang kwento ng paghilom at pag-ibig na may dangal, ay kasisimula pa lamang. Ang anino ng kahapon ay tuluyan ng napawi ng liwanag ng pag-asa. Wala nang tanikala, wala nang pait, tanging ang kapayapaan ng isang pusong natutong magpatawad at muling magmahal sa tamang paraan. Ang tunay na reyna ay hindi ang babaeng may korona sa ulo, kundi ang babaeng may kapayapaan sa kanyang puso pagkatapos ng bawat bagyo. 1 taon ang lumipas. Ang Grand Heritage Hotel ay muling naging simbolo ng karangalan, hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan,
kundi dahil sa kultura ng malasakit na ipinatupad ni Clarissa. Sa lobby, walang anumang bakas ng nakaraan. Ang tanging naroon ay ang mga ngiti ng mga empleyadong itinuring na pamilya ng kanilang amo. Nakatayo si Clarissa sa tapat ng malaking salamin sa kanyang opisina. Suot ang isang simpleng puting bestida. Hindi na niya kailangan ng mamahaling alahas para magmukhang makapangyarihan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lungkot, ngayon ay nagniningning sa katatagan at liwanag ng isang taong tunay na malaya. May kumatok sa pinto. Si Rafael, ang lalaking hindi kailanman bumitiw, ay pumasok dala ang 2 tasa ng mainit na kape. "Handa ka na ba para sa ating pagbisita kay Nanay Saling?" Sabi ng staff, naghihintay na siya sa garden. Tumango si Clarissa. Sa loob ng 1 taon, hindi pinabayaan ni Clarissa ang matanda. Bagaman hindi sila naging malapit, ang pagdalaw niya linggo-linggo ay isang pagpapatunay na ang pagpapatawad ay hindi kailangang maging marahas o madali. Ito ay isang proseso ng paghilom. Pagdating nila sa hardin ng pasilidad, nakita nila si Nanay Saling na nakaupo sa isang silyang kahoy, pinagmamasdan ang mga bulaklak. Nang makita niya si Clarissa, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting payapa, malayo sa mapanlait na ngiti ng nakaraan. "Clarissa," bulong ng matanda. Hinawakan ni Clarissa ang kamay nito, isang haplos na walang bahid ng puot. "Salamat sa pagpapatuloy sa akin. Alam ko, hindi ako naging mabuti sa iyo." "Tapos na yun, nanay," tugon ni Clarissa. Ang nakaraan ay aral na lang, hindi na pasanin. Pagkatapos ng maikling pagdalaw, naglakad sina Clarissa at Rafael patungo sa rooftop ng hotel kung saan kitang-kita ang buong lungsod. Ang bawat gusali ay tila mga saksi sa kanyang paglalakbay. "Ano ang natutunan mo sa lahat ng ito, Clarissa?" tanong ni Rafa. Habang tinitingnan ng langit, na unti-unti nang nagbabago ang kulay dahil sa paglubog ng araw. Huminga ng malalim si Clarissa. "Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi pagsasakripisyo hanggang sa mamatay ang iyong sarili. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng lakas, hindi nagbabawas ng halaga. At ang pinakamahalaga, ang pagpatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa aking sarili, upang makalakad ako nang walang bitbit na galit." Tiningnan siya ni Rafael at dahan-dahang hinawakan ng kanyang pisngi. "Handa ka na bang magmahal muli, Clarissa? Hindi yung pag-ibig na nakakulong sa nakaraan, kundi yung pag-ibig na nagbibigay ng kalayaan." Tiningnan ni Clarissa ang malawak na abot-tanaw. Nakita niya ang isang hinaharap na puno ng liwanag. Isang hinaharap na hindi na idinidikta ng mga pagkakamali ng kahapon, kundi ng mga pagpipili ang ginagawa niya ngayon. Ang kanyang puso ay tumibok ng marahan, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa katiyakan. "Handa na ako, Rafael," sagot niya habang nakatingin sa mga mata nito. "Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil gusto kong maglakad sa tabi mo." Sa paglubog ng araw, ang 2 anino ay nagsama sa gitna ng rooftop. Tila isang bagong simula na walang katapusan. Ang Grand Heritage ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging tahanan ng isang reynang natutong bumangon mula sa abo, natutong magpatawad, at natutong magmahal muli ng may dangal. Ang kwento ni Clarissa ay hindi natapos sa paghiganti. Ito ay natapos sa pagtuklas na ang pinakadakilang tagumpay ay ang makilala ang sarili at manatiling mabuti sa gitna ng mundo na minsan ay naging malupit. Ang bawat bituin sa langit ay tila kumikislap para sa kanya. Isang pangako na ang bawat sugat ay may katapat na paghilom at ang bawat dulo ng kalsada ay simula lamang ng isang mas magandang destinasyon.